Inatasan ng Pangulo ang Department of Environment and Natural Resources na mahigpit na ipatupad ang building code ng bansa, lalo na sa mga lugar na malapit sa tubig, bundok at mga taniman. Ito'y upang maiwasan ang naranasang sakuna noong nakaraang bagyo. Para sa detalye, magbabalik na Luna. Inatasan ni Pangulong Aquino ang Department of Environment and Natural Resources na mag-issue ng memorandum order kung saan idedetalye ang ipapatupad na no-build zone sa bansa. Sa press briefing ni PCOO Secretary Sonny Coloma, sinabi ng kalihim na bahagi ito ng mga direktiba ng Pangulo sa ginawang cabinet meeting. You can be certain that even with more political will, the government will implement this policy given the widespread loss of life and damage wrought by Typhoon Yolanda. Batay sa PD 1067 o Water Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang istruktura sa loob ng 3-meter zone sa urban area, 20 metro naman sa agricultural area at 40 metro sa forest area. Direktiba rin ni Pangulong Aquino sa DENR ang pagpapatupad ng mangrove reforestation program para protektahan ang mga coastlines ng Leyte, Samar at iba pang apektadong lugar. Ayon sa kalihim, kung may mangrove forest dito tulad ng sa Malocabok Island sa Sagay, Negros Occidental, naiwasan sana ang lalim at lawak ng kalamidad. Hindi naman pinagbabawal yung fishing. I-designate lang siguro further out dahil kinakailangang mag-umpisa na yung mangrove at reforestation. Sinabi rin ng kalihim na ipinag-utos ni Pangulong Aquino ang pagpapalabas ng Memorandum Circular No. 59 para patawan ng 6 na buwan na moratorium ang mga biktima ng bagyo sa kanilang mga loan. Ipinag-uutos din ng MC59 na bigyan ng mga government financial institutions at GOCCs ng loan ang mga biktima ng bagyo nang walang interes. Nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo sa DOST at sa Communications Group na pagbutihin pa ang ginagawang pagpapalabas ng impormasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.